Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito po mo rin yung Karilto Kabayan Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Cobal area po sa Eastern Province. Yan po, muli po, kompleto po yung address ko po sa inyo. Ngayon po pag-usapan po natin yung mga na-discovery po ng ating Pangulo na si BBM po, si Ferdinand Marcos Jr. po, ng mga ghost project po na flood control project po. Kung natukoy na po ng Presidente ang ghost project po na to, at alam na po niya kung anong mga lugar at kilala na po si portion po niya kung sino po yung mga district engineer o regional engineer po dyan, kung malalaking mga proyekto po yan ng mga ghost project, eh malamang po in a day or in a month, meron na po mapapakulong po yan. Eh yan na po, pagkakanta na po yan ng mga ng mga district engineer o ng regional engineer po ng DPWH. Kung sino po yung mga kasangkot po nila yung mga uh, opisyalis po ng ating gobyerno. Eh makikita na po natin yan within the day, within the week, o within the month. Siguro po talaga pong inaano na lang po, kino-consolidate na lang po yung mga ebidensya na ipapataw po dito o isasampa po rito sa mga walang ya ng mga taong to na binigyan na ng pondo ng gobyerno para magkaroon po ng maayos na proyekto, ng lugar po na kinabibilangan po nila, na assignment po nila, responsibilidad po nila, ginawa pa, kinurakot pa ng mga malasatanista, ng mga contractor po na to o mga government official po na to. Ito po ay walang mga puso ng mga Pilipino po. Imbis na nagtatrabaho ka sa gobyerno, pinapalamong kayo ng taxes ng mga tao, nagtatrabaho kayo sa gobyerno kasi yan po yung isa po sa noble thing to do, magsilbi ka po sa bayan. And yet, yung bayan po, ginagatasan nyo. Yun po yung mga pagnanakaw niyo po sa gobyerno, yan po yung pinapakain niyo sa sa mga anak niyo. Kaya yung mga anak niyo siguro mga magnanakaw din pag lumaki. Yan yung pinapakain niyo sa mga anak niyo Kaya ganyan din po yung magiging yung breeding po ng mga pinalalaki niyo. Masyado po kayong mga abusado, masyado po kayong gahaman, patay gutom sa kayamanan, sa pera na hindi naman po sa inyo. Maging patas po kayo kasi po marami po mga Pilipino naghihirap, lalo na po dyan sa Bulacan. Biruin nyo, from 2022 hanggang 2025, magkano po inilaan na pondo po sa flood control project po sa lugar po ninyo. And yet, baha pa rin po kayo. Hanggang po ngayon, nakita ko po na lubog pa rin po ang baha. Lubog pa rin po kayo sa baha. Yung mga karamihan po mga low-laying area po, laying area po dyan sa Bulacan. Nakakaawa po kasi po for sure po marami pong pamilyang apektado po dyan. Lalo na po may nakita po kami eskwelahan na lubog po talaga sa baha. Ang kakapal ng mga mukha ng mga contractor po dyan. Mga contractor o regional engineers o district engineers po na nakinabang po dyan sa flood control project. Buti nga sana kung meron bang flood control project. Sinabi po mula ng 2021 hanggang 2022 maraming ghost project. Pero kompleto na po, completed na inanula, may pera pa po sila. Di ba napakawala lang niya po. So kung na-discover po yan ng Pangulo na may mga ghost project na po dyan, hintayin na lang po natin kung sino po yung mapapakulong po dyan. Sana po, mahal na Pangulo, nakikiusap po kami sa inyo. May mga sampulan na po sana kayong mapakulong ng mga lagpas pa po sa satanas ang pagiging pagiging masama sa ginagawa po nila na pagpapahirap po sa mga taong bayan po, lalo na po dyan sa Bulacan. Na talaga naman po talagang tignan niyo po hanggang po ngayon, bahang-baha po. Katabi lang po ng Valenzuela yan, katabi lang po ng Caloocan po yun Pero bakit po parang napag-iiwanan ng Valenzuela? Dahil po nga mga korap po yung mga nakaupo Ulti pong senador po na representative ng Bulacan, wala pong pakialam Marami pa pong mayor ng mga kamag-anak po yan sa Bulacan. Pero ganyan pa rin po yung kalagayan nyo, kaya mag-isip-isip po kayo. Susunod po na halalan, alam niyo na po kung sino po yung mga boboto po ninyo. Huwag po kayong bobota ng na nakawin lang din po yung kaban po ng bayan ng Bulacan. Wala pong mangyayari po sa inyo. Tandaan niyo po yung mga tao o yung mga gobyerno na nagpapahirap po sa inyo na palagi pong nangangako na ayusin po yung tubig baha o pagbabaha dyan sa lugar niyo. Ilang dekada na ganyan pa rin po kayo. Pag yan po naipanalo pa po ng mga dati pa po mga tumatakbo o yung kasalukuyan tumatakbo mga politiko po sa Bulacan, katangahan na po ninyo po yan dahil patuloy niyo po silang binoboto. Binibigyan lang po kayo ng
2,000, 3,000, pinagpapalit niyo po yung ano, yung kinabukasan niyo o yung lugar po ninyo na palagi na pong ano ginagawang binabalasubas na po kayo, inuuto na po kayo ng harap-harapan. Kaya sana po, o nung pakiusap po na mahal na Pangulo, mapanagot niyo na po yung mga kontratista, mga regional office o district officer ng DPWH, maging ang COA, kung meron po silang kinalaman, yung mga opisyalis po na sangkot po dyan sa anomalya flood control project po na tinutukoy nyo, lalo na po dyan sa Bulacan. Napakalaki pong halaga na ibinubuhos po ng gobyerno po ng Pangulong Marcos sa inyo. 44 billion po ayon po sa sumbong sa Pangulo.ph. Pagpanoorin po natin ito po sinagawa po niyang inspection po sa isa pong ghost project po. Ito po, yung nangyari po last August 20. Panoorin po natin. This was happening. Wala. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Kahit walang ginawa. May mga sungay na po yung mga demonyo po dyan ng mga kontratista tsaka mga mga district engineer po o mga mga regional engineer. So, yes. Tsaka po yung lead, yung government official na nagproyekto po dyan. Were properly executed and implemented. Ang laki ng wala na problema sa atin sa mga taong bayan at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero kung ginagawa nila talaga, nakakapiyasa na pa sa mga ang laki ng tinandaan ni Pangulong Marcos sa daming problema sa Pilipinas. Not disappointed, I'm angry. Yes. Yes, they be, of course. As I said, ang trato namin with all of this, siyempre marami, for example, falsification nito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed, hindi kita naman, hindi completed. So immediately there's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila ng economic sabotage. Yun, ang pinakamabigat doon. Request yung pepatwa yun. Tingnan natin, yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag-ano. Kasi ngayon, babalikan na natin ito sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. I'm sorry. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we're continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ang gusto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhin nyo kami ng picture, padalhin nyo kami ng video. So yun po yung po niya, yung interview, yung ginawa niya po pag-site inspection po doon sa ghost project po diyan sa Bulacan. Tignan po natin yung computation na ginawa ko po. Kinuha ko po itong information po na to sa sumbong sa Pangulo.ph po. Sa Bulacan lang po ito for 3 years po. July 1, 2022 po hanggang May po yata ito. Tignan po natin. Kinonsolidate ko po Kinopia ko lang naman po. Tapos saka ko po siya dito. Tao doon, kinumpute. Hindi ko po kinumpute po ito ng manually. So kinumpute ko po ito doon sa summarize po ng Excel. So ito po yung flood control project po ng Bulacan. Imagine po ilan po ito.
Ilan po ba yung nakalagay po rito? Bilangin po natin. So, 1, Buruin niyo po yung flood control project ng Bulacan, yung umaabot po ng 637. 637 po flood control project. Kung sabihin na po natin 600 po, o baka may nag-duplicate po rito, sabihin na natin 600, imagine niyo po 600 yung flood control project po sa Bulacan, and yet binabaha pa po kayo. Magkano po yung budget po sa flood control ng Bulacan? 3 years lang po ito ah. We're talking about 3 years here. Hindi po kasama yung panahon po ni Duterte kung meron man po. Tignan niyo po yung computation po. Based po doon sa website ng Pangulo. Biruin niyo po, 41,474,333,205 to be exact, 0.12. Ganyan po kalaki po yung binigay po na budget po dyan sa Bulacan. Tapos binabaha pa rin po kayo sa loob po ng 3 taon. Iba pa po yung budget po ng Pangulong Duterte dati. Di ba po? Ganyan po ay pinabalahura ng mga DPWH dyan. Ng mga gobyerno nyo po dyan kung meron man pong may mga kasangkot. Kaya po mga taga Bulacan, utang na loob, maawa po kayo sa nyo, sa buhay nyo. Maawa po kayo sa pamilya at mga apo nyo. Huwag nyo na pong iboto yung mga taong nagpapahirap po sa inyo. Silipin nyo po yung mga proyekto na meron pong sa lugar po ninyo. Huwag po kayo nagbubulag-bulagan lang po. Nandiyan po yan, may mga tarpaulin po yan. Picturean niyo po. Kung meron po ba na ako, i-report niyo po sa Pangulo. Nakalagay po dyan, nakalagay naman po kung ano po yung start date, project completion date. Nakalagay po dyan Kung meron po bang natapos, ano po bang, may nakalagay naman dyan na coordinates. Saan po, tignan niyo po sa sa Google, Google Map niyo kung ano po yung coordinates, ano po yung lugar po na yun. Sumbong niyo. Makialam po kayo kasi sa inyo po yan Pero yun yung pinuntahan pa po kayo ng Pangulo para may check lang po. Buti na lamang po may mga concern na citizen po sa inyo na sinusumbong po sa Pangulo na wala pong proyekto po dyan. Ganun po sana mga taga Bulacan. Tulungan niyo po yung Pangulo po natin para maiyawang po ninyo ang lugar po ninyo mula dyan sa maduming baha sa lugar po ninyo. Pero yung baha po na yan, may mga tae, may mga patay na daga o patay na mga hayop, baka may mga pusa pa nga na patay, o tao, di ba? May ihi ng daga, may tae ng daga. Bukod po sa perwisyon dulot na po ng tubig ba dyan sa inyo, may burak na, may tae na yung sorry for the word, yung lugar po ninyo, magkakaroon pa po kayo ng sakit, yung basta yung leptospirosis, basta yung sa daga po, leptospirosis, parang ganun po, parang nakabubulo po ako sa ipin. O yun na po, yung basta sakit po sa daga. Pero yun yung titirahin pa po yung mga kidney nyo at tatayin nyo. Pero issue pa po. Pinagpalit nyo po yung boto po ninyo sa 5,000 o 3,000 dahil bigay po ng AKAP o AICS dyan sa lugar po ninyo. Mahiya po kayo sa mga balat nyo. Tapos pagbaha, nagre-reklamo. Yung presidente po natin ngayon, kasalanan nyo po yan. Binoboto nyo yung mga nangangako po sa inyo na ayusin yung lugar niyo. Ilang pamilya na po ba meron po dyan sa lugar po ninyo, hindi pa naayos? Umakit na nga yung isa sa Senado, ganyan pa rin po yung lugar niyo. So madala na po tayo. Expect na po natin, meron na pong dadakpin na mga salarin yan sa lugar po ninyo. Sa flood yung flood control project po niyan. Lalo na po, wala na po dapat ipakitang ebidensya pa dahil yung tarpaulin pa lamang po at yung binayaran pong resibo na completed na completion project na po wala naman po palang project. Talagang dadakpin na po ng Pangulo yan. Any days from now or any weeks from now, inaayos lang po yung kaso po. Talagang mabigat na kaso po yan. Fraud, at the same time, baka pwede po nila, sabi nga po ng Pangulo, yung pinakamalaki po nilang po diyan, isasampa diyan, yung economic sabotage po. Sana po matuloy po yan, mahal na Pangulo. Pagbayaran niyo po yung mga kasi mas masama pa kay Satanas. At Satanas, dalawin niyo po yung pamilya po dalawin niyo po yung pamilya ng mga talipandas na to, ng mga walang awa na to. Nasa lupa pa lang mga demonyo na mga ugali
Diba? Sarap ng buhay eh. Pinapakain sa pamilya yung mga pinagnakawan. Itong mga pamilya naman, tuwan-tuwa. Kasi nakakaliwasa sila. Hindi nila naiisip, maraming mga pamilya na lumulubog sa pangaibangon ang namatayan pa eh. Yun lamang po, sana po mahuli na po yung mga walang puso po na yan na kasing mas masama pa kay Satanas. Mahuli na po yan, makasuha na po ng ating Pangulo. At maganda po yung nangyari sa ating bansa. Ito na po yung tinatawag po natin ng age of transparency. Kasi lahat po ng tao nakikialam. Lahat po ng tao gusto po na nang mapanagot po mga magnanakaw po ng mga politiko po natin. Maganda po yan, tuloy-tuloy po, maging maingay lang po tayo. Pag po tayo palagi na, ay si Duterte ganito eh, si Marcos ganito eh, walang ganon, mga baliw. Dapat mga Pilipino tayo, mag-care tayo sa natin, sa bansa po natin. Hindi tayo nakikipagpaligsahan kay Duterte, hindi nakikipagsabahay si Marcos. Ang gusto ng mga presidente, maging maayos pong bansa po natin. Itong mga makikilid ng utak ng mga DDS na to eh. Lagi kinukumpara si Marcos kay Digong eh. Wala na po yung Digong yun, nasa dahig na. May kaso kasi maraming pinapatay. Yun muna yung problemahin nyo, hindi nangungumpara kayo ng mga presidente. Eh, dami rin namang corruption sa panahon ni Presidente Duterte. Ngayon lang din lumalabas. Sige po, magandang gabi po. Ma-high blood ka lang po pag pinag-usapan mo yung mga mga utak Duterte na to, mga utak zombie. Sige po, magandang gabi po sa lahat at mag-ingat po tayo sa ating mag-ingat po tayo sa ating mga paglalakbay. Patuloy po tayo manalangin sa ating Panginoon Diyos na palagi po tayong pagkalooban ng mga sa kapahingahan sa gabing ito. Sa araw po ng bukas muli pagkatiwala, panibagong buhay at panibagong lakas upang patuloy po natin nagagamit sa ating mga paglilingkod sa ating dakilang Panginoon Diyos. Sige po, magandang gabi po at peace po sa ating lahat.